May isang katotohanan na hindi natin gustong tanggapin, pero ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang broken, insecure, at nawawala sa direksyon. Ito ang dahilan kung bakit ka napapagod, nasasaktan, at paulit-ulit na nabibigo. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka masaya, dahil may hinahabol ka. At kung anuman ang hinahabol mo, iyon mismo ang lumalayo sa iyo. At ngayong video, ipapakita ko sa iyo ang stoic mindset na magbabago ng buong takbo ng buhay mo. Hindi mo na kailangan maging desperado, humabol ng atensyon, o manghingi ng pagmamahal dahil may mas makapangyarihang paraan. Isang paraan na magbibigay sa iyo ng respeto, katahimikan, at lakas ng loob. Anong tunay na root cause ng pagiging desperado? Nagiging desperado tayo hindi dahil mahina tayo, kundi dahil may maling paniniwala na kumokontrol sa isip natin. Kailangan ko sila para maging masaya. Pero sa totoo lang, hindi mo kailangan ang kahit sino para maging buo. Ang tunay na problema, umaasa ka sa ibang tao para maramdaman mong may halaga ka. Kaya ka natatakot mawalan, kaya ka naghahabol, kaya ka naglalakad sa manipis na yelo, kaya ka nagmamakaawa sa atensyon. Pero ang turo ng Stoicism ay simple. Kapag hinayaan mong iba ang may hawak ng emosyon mo, para mo na ring isinuko ang buong buhay mo. Stoic Principle. Control what you can, sabi ng mga Stoic. May mga bagay na kontrolado mo at may mga bagay na hindi mo kontrolado. Hindi mo kontrolado kung gusto ka ba ng isang tao. Hindi mo kontrolado kung magre-reply sila. Hindi mo kontrolado kung mananatili sila sa buhay mo. Pero kontrolado mo kung paano ka mag-isip. Kontrolado mo ang standards mo. Kontrolado mo ang boundaries mo. Kontrolado mo kung magpapakatanga ka o hindi. Kapag malinaw sa iyo kung ano ang kakayahan mo at ano ang hindi, mas madali kang maging payapa. Mas madali kang maging matalino sa emosyon. Mas madali kang huminto sa paghabol ng hindi naman para sa iyo. Stoic Principle. Value yourself first. Isa sa pinakamalupit na aral ni Marcus Aurelius. Ang halaga mo, nakabase sa halaga ng mga bagay na pinapahalagahan mo. Kung inuuna mo ang tao kesa sarili mo, natural, mawawala ang respeto nila sa iyo. Kung inuuna mo ang reply nila kesa sa goals mo, unahin din nila ang ibang tao kesa sa iyo. Kung inuuna mo sila, pero hindi mo inuuna ang sarili mo, hindi mo kasalanan kung bakit nasasaktan ka, pero kasalanan mo kung bakit mo hinayaang masaktan ka. Ang Stoic approach sa sarili ay malinaw. Unahin mo ang sarili mo. Hindi selfish iyon. Pagiging matalino iyon. Self-respect, self-mastery, self-worth. Kapag kompleto ka sa sarili mo, walang tao ang kayang wasakin ka. Stoic Principle. Silence is power. Hindi mo kailangang habulin ang taong lumalayo. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa taong hindi naman nakikinig. At hindi mo kailangang pilitin ang taong hindi ka pinipili. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng aksyon. Ito ay kontrol. Kapag tumahimik ka, nangyayari ang dalawang bagay. Una, dumadating ang clarity. Nakikita mo kung ano ang tunay na intensyon ng mga tao sa paligid mo. Pangalawa, umaangat ang tingin ng tao sa iyo. Kasi ang taong hindi desperado, may dignity. At ang dignity, yan ang pinaka-attractive na bagay sa mundong to. Practical Stoic tips ang dapat mong gawin sa halip na maging desperado. Tip 1. Step back before you react. Kapag na-trigger ka, nasaktan ka, o gusto mong humabol, huminto ka muna. Isang hakbang paatras. Huminga at tanungin ang sarili. Pag ginawa ko ba ito, magiging proud ba ako sa sarili ko pagkatapos? Kung hindi, wag mo gawin. TIP 2. Invest in skills, not people who don't choose you. Ang taong nag-i-invest sa sarili,
hindi nagiging desperado. Bakit? Kasi hindi sila bored, hindi sila empty, hindi nila kailangan ng constant validation. Lagi silang may ginagawa para sa sarili. Lagi silang may progress TIP 3. Replace chasing with growth. Every time na gusto mong maghabol, gamitin mo yung energy sa ibang bagay. Mag-gym, magbasa, matutong mag-business. Gumawa ng hobby ay level up ang sarili. Kapag nagfo-focus ka sa growth, yung dating hinahabol mo, mapapansin mo, unti-unti silang bumabalik dahil nawala na ang desperasyon, pinalitan ng confidence. Tip 4. Practice emotional discipline. Ang taong may self-control, makapangyarihan, hindi reactive, hindi impulsive, hindi basta-basta nadadala ng emosyon. Emotions can control you only if you allow them. Tip 5. Choose yourself every time. Kung ayaw nila sa'yo, okay lang. Kung hindi ka nila pinili, okay lang. Kung may mas pinili sila, mas lalo pang okay. Dahil kung hindi ikaw ang pinili nila, hindi mo kasalanan. Pero kung ipipilit mo ang sarili mo, kasalanan mo na yon. Ang stoic mindset ay simple. Ang tunay na malakas, yung hindi takot mawalan. Kasi alam niya, hindi siya kawalan. Tandaan mo ito. Hindi ka ipinanganak para maging desperado. Hindi ka ginawa para manghabol. Hindi mo trabaho na pilitin ang hindi para sa'yo. Mas mataas ang value mo kaysa doon. Mas malawak ang potential mo kaysa sa iniisip mo. Mas malakas ka kaysa sa insecurity mo. Kapag natutunan mong piliin ang sarili mo, kapag natutunan mong patahimikin ang emosyon mo, kapag natutunan mong hindi manghingi ng validation, doon ka magsisimulang maging tunay na malaya. At kapag malaya ka, doon ka nagiging pinaka-attractive, pinaka-respectable, at pinakamalakas na version ng sarili mo. Kaya tandaan mo, huwag kang maging desperado. Sa halip, mag-focus ka sa self-respect, self-mastery, at self-growth. Dahil ang taong hindi naghahabol, iyon ang taong hinahabol ng lahat. Pero ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Kapag tumigil ka sa paghabol, hindi lang tao ang nagbabago, buong buhay mo ang umaangat. Bakit? Dahil ang energy na dati mong ginagastos sa pag-aalala, pag-overthink, at paghabol ng maling tao, mapupunta na ngayon sa mga bagay na talagang may ROI, sarili mo, skills mo, karakter mo, future mo. At dito papasok ang isa sa pinaka-importanteng Stoic teaching, Stoic principle. Become worthy of the things you want. Hindi mo kontrolado ang feelings ng ibang tao, pero kontrolado mo kung magiging worthy ka sa mga bagay na gusto mo. Kung gusto mong respetuhin ka, maging taong dapat irespeto. Kung gusto mong piliin ka, maging taong hindi pwedeng balewalain. Kung gusto mong hindi ka iiwan, maging taong hindi takot maiwan dahil kaya niyang mabuhay ng mas maayos mag-isa. Yan ang Stoicism. Hindi ka nagiging dependent, nagiging valuable ka. At kapag valuable ka, hindi mo kailangan manghabol dahil ang value hindi kailanman lumalapit sa desperasyon. Ang value hinahanap. Stoic principle. Let people reveal themselves. Ito ang isa sa pinakamalupit na realization. Hindi mo kailangan pilitin makita ang intentions ng tao. Hindi mo kailangan magtanong ng, mahal mo ba ako? Hindi mo kailangan hulaan kung mahalaga ka ba sa kanila. Kasi kung mahalaga ka talaga, hindi mo kailangang hulaan. At kapag tumigil ka sa paghabol, makikita mo agad kung sino ang tunay. Yung tatahimik at mawawala, hindi sila para sa'yo. Yung babalik, gagalaw at gagawa ng effort, sila yung may respeto sa'yo. Silence is their test. Your reaction is yours. Ang Stoic dito, simple. Huwag kang matakot sa katotohanan. Harapin mo. At i-align mo ang standards mo base sa nakikita mo, hindi sa nai-imagine mo. Stoic principle.
You attract what you tolerate. Kung tinotolerate mo ang ghosting, aasa silang okay lang sa'yo. Kung tinotolerate mo ang bare minimum, ibibigay nila ang bare minimum. Kung tinotolerate mo ang pagtrato sa'yo na parang backup option, mananatili kang backup option. Pero kapag nag-set ka ng boundaries, kapag nagkaroon ka ng backbone, kapag tumayo ka sa sarili mong worth, doon nagsisimula ang shift. Stoic mastery is not about being emotionless. Stoic mastery is about knowing what you deserve and not entertaining anything less. Stoic principle, the paradox of non-attachment. Kapag nakahawak ka ng sobrang higpit, mas madali kang mawalan. Pero kapag marunong kang mag-let go, mas madaling dumating sa'yo ang mga bagay na para talaga sa'yo. Ito ang Stoic paradox. The more you detach, the more you attract. Hindi dahil gusto nilang habulin ang isang taong malamig, kundi dahil gusto nila ang taong may buhay, may focus, may discipline, may direction. Yung taong hindi nakatali sa kanila emotionally, pero kayang magmahal nang hindi nawawala ang sarili. Yun ang rare, yun ang valuable, yun ang hinahabol. Stoic principle, purpose over attachment. Tandaan mo, walang Stoic philosopher na nagtagumpay dahil inuna nila ang paghabol sa tao. Lahat sila nagtagumpay dahil inuna nila ang purpose. At dahil doon, dumating ang respeto, karangalan, at mga taong aligned sa kanila. Ganito rin sa modern life. Kung purpose mo ay babae, magiging empty ka. Kung purpose mo ay validation, magiging dependent ka. Pero kung purpose mo ay growth, self-respect, discipline, at buhay na may direksyon, dun ka nagiging magnet ng mga tao. Hindi dahil naghahabol ka, kundi dahil nakikita nila ang value mo.